Yan, live na tayo. So, magandang araw sa inyo lahat. Kasama ko dito si Kuya Rick TV, Mark Lester, Nicolas Maximo. Mga sir, sino kayo? Ano nyo ba kay Third Eye? Ikaw muna, sir, Kuya Rick. Okay, good morning po sa lahat po ng viewers ni Sir Bungo. Ako nga po pala yung dating kasamahan ni Third Eye sa kanyang team na Spirit Warriors. Yan, kami yung nauna. Yan nga, na-join po ako sa kanya that time. What do you mean Spirit Warriors? Ano yun? Pangalan po ng team po niya. Siya lang ang gumawa nun? Opo, siya lang po gumawa. Parang, ibig sabihin parang, lahat ba kayo may talent doon or ano? Kumbaga po may kanya-kanya po kasi kami. Katulad ko po, yun nga, sa paranormal investigator, syempre may paraan po ako for paranormal realms, tsaka pag mga exploration. So, ikaw talaga, may ano ka talaga? I mean, may knowledge, gift ka. may ano po. Knowledge, Opo. Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala? Ni Third Eye po. Oo. Actually, may napanood po akong isang vlog and then nag-comment po ako kasi nag-vlog sila sa Bulacan. Nag-comment po ako that time na tinanong ko saan sa Bulacan yan kasi taga Bulacan ako. Sabi ko pong ganyan. And then siguro ilang araw may nag-chat sa akin. Yun nga si Jeff nga yun nag-ano sa akin. Si Third Eye nga yun nag-chat sa akin na mag-collaborate kami. Yes, siya po. Siya po yung unang nag-approach. Opo, meron po. Yung Kuya Rick TV po. Opo. Yun po. Bali, siya po yung una nag-chat sa akin sa Messenger. Tinat niya ako na doon daw po yun sa Bukawi, ganyan. Tapos taga Bulacan din daw siya. At alam daw niya, napapasok daw niya yung mga abandoned place dito sa Bulacan kasi taga Bulacan siya. And then, sige ka ako. Sinasabi niya na na may talent na siya nun? Wala pa po. Hindi pa po namin napag-uusapan yung tungkol dyan. Parang ang ano lang talaga, collab lang talaga. Collab. Kasi po, napanood ka niya somewhere. Opo. Tapos sige. Po, yun, ang una niya pa pong grupo, pwede ko po i-mention yung unang group na, sige. Ayun po, yung Manila Ghost Explorer, si Manila Ghost Explorer po, si MGX. Opo, tinanong ko po siya that time na, ano ka ba ni, ka-team ka ba ni MGX? Ni Manila Ghost Explorer. Sabi niya, Team Kilabot yata, yun Team Kilabot? Yata po ata yun. Si Manila Ghost. Team siya ni MGX, pakiconfirm na. Sabi niya po yun. Meron, kasi po, nakasama raw niya or sinamahan niya po doon sa abandoned school. Double check natin, baka may screenshot po ako nun. Kasi pagka mamaya sinabi niya yan at hindi naman totoo yun, diba? Parang wala pa ako nababalitaan na nakasama niya si Third Eye sa sa ano po yun? Sa behind the scene siya. Baka sabihin niya behind the scene siya. Siguro parang ganun po yung nangyari doon. I-confirm natin sige kay po. MGX, kausapin ko si MGX. Pagka hindi mo kasama yan, yari ka, sinungaling ka. Ikaw naman, Sir Mark Lester, Nicolas Maximo. Anong mo? Paano mo nakilala si Third Eye? Actually, sir, kay Boss Rino ko lang din siya nakita. Kumbaga, nung Bulacan Explorer ba yun? Explorer pa lang siya noon eh. Subscriber niya na ako noon. Kumbaga, wala pa siyang YouTube. So, hindi pa siya investigador J noon? Hindi pa po. Kasi ano niya na ako, kumbaga magkausap na kami niyan ni Jeff, ni Third Eye. Kumbaga, sabi ko sa kanya, baka pwedeng gusto mo, tulungan kita, kumbaga, total, hindi pa naman siya ganun kakilala nun, sir, eh. Kumbaga, wala pa talaga. Pinapanood ko yung mga explore niya, eh. Wala talaga, eh. Wala pa talaga siyang, Kumbaga, sabi ko sa kanya, pwede mo ako isama, taga-protection mo lang. Kumbaga, hindi ako sasama sa vlog. Kumbaga, gusto ko lang kasi, sir, na ma-experience. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, minsan daw, sama daw. Hanggang sa yun na nga po, siyempre, PM. Biglang nagpunta siya rito sa bahay nun. May time na may... malapit kayo. Kilala mo talaga to ng personal? Hindi, sir. Kumbaga, lang, sa chat lang. Pero nagkita na kayo? Pumunta sa bahay mo pumunta siya rito sa bahay namin. Di kilala mo na talaga siya. Nakasama mo na siya, no?
Hindi pa sir, yun yung unang punta niya rito sa bahay, doon ko na siya talagang nakilala na ganun nga. At least kahit paano, may personal na kayong pagkikita nun. Opo, ayun. Tapos yun nga, yung blinag niya rito sa bahay, doon na kami simula nun. Parang ako na yung pumupunta rin kami. Ayun, si Kuya Rick kasama ko rin. Nagpunta kami sa kanila no. Yun na, doon na kami nagkakilan-kilala. Kumbaga, kami na yung hinihingan niya ng mga. Kasi sabi niya sa akin, hindi na raw siya naniniwala sa orasyon ngayon eh. Kasi nung una, panay ang hingi niya sa amin ng mga ng mga protection prayer para sa mga vlog nila Rino. Ayun, si Kuya Rick, kasama sa GC yan, nababasa niya yung mga binibigay namin sa kanya na. Kasama ba sila Boss Rino doon sa GC na yon? Hindi po. Kayo lang. Opo, siya lang. Nanghihingi siya sa amin ng protection kasi hindi na raw niya kaya yung mga entity doon sa lugar. Eh di siyempre kami kumbaga kung hindi sila naniniwala, palipad hangin sila ang tawag doon eh. Para mapoderan siya, mabigyan siya ng protection, palipad hangin. Ginagawa namin siya ng ganon. So ano nangyayari ganito? Sa inyo kukuha ng something, then pag kasama sila Boss Rino, i-show up niya na galing sa kanya yon. Opo, yun yung masakit sa amin doon, sir. Hindi man niya lang hindi niya man lang nasabi na galing to sa mga kasamahan ko. Ang proud lang kami sa kanya na matatapang yung kasama niya sa Spirit Warrior kaya natuto siyang tumapang. Doon lang kami natuwa sa kanya. Yun ang kinatuwa. Pero ibig ko sabihin, ang pagkakakilala nyo nung magkasama kayo, kahit sino pwede sumagot sa inyo, no? Nung magkakasama kayo, alam nyo may third eye talaga siya nun? Sa akin, sir, sir. Parang naniwala ako sa kanya nun, kasi ibig ko sabihin, sinabi niya ba sa'yo na, uy, alam mo may third eye ako eh? Pero hindi naman. Hindi, sir. Basta naramdaman mo lang. Hindi, sir. Kumbaga sa video niya kasi, kumbaga, tapos siyempre, ito kasi, kasi sir, ito talaga is legit na buhay ang third eye nito. Si Mrs. ko po. Kumbaga ito, kasama ko ngayon dito. Buhay talaga third eye nito. Kasi yung nakita ni Mrs. is nakita din niya. Kaya doon ako naniwala sa kanya. Siguro magkasama yung Mrs. mo. Sino ang una nagdeklara? Siya o yung Mrs. mo? Si Jeff. Kaya parang naniwala din talaga ako sa kanya noon dahil nabukas yung third eye niya. Kasi sabi ni Mrs., yung nakikita nga din ni Mrs. is nakita rin pala ni Jeff. Kaya sabi ko, so legit ang third eye talaga. Hindi mo ba naisip na baka mamaya narinig niya lang yung misis mo before? Yun nga, hindi po. Hindi ko na rin na yun eh. Kumbaga, halimbawa, parang ganito kasi yan ang nangyari. Halimbawa tayo, hindi naman tayo magkakilala. Sa live ako nasa live. Then si Kuya Rick, na ikwento niya sa akin, parang naaluminigan ko kayong dalawa na sabi ni Kuya Rick na, oy, may nakikita akong babae dyan. Na hindi mo aware na narinig ko. Tapos mamaya, sasabihin ko sa'yo, oy, alam mo, may nakita din akong babae. Ay, oo nga, sir. Ayun nga, sir. Parang may nabanggit na rin ako bago sila pumunta. Ngayon, ang tawag doon, cold reading yon. Yan ang ginagawa ng trickery ng mga manghuhula. Kaya sabi ko, parang doon ako na-engganyo sa kanya, ligit siya. Nakakita siya. Kasi si Mrs. talaga, sir. Ito, sir, si Mrs. Kung ayan, papakita ko. Nakakita po talaga ng entity. Kasi ako para maintindihan nyo, hindi naman hindi ako naniniwala sa ganyan. Alam ko may art kayo sa ganyan eh. Kayo ang nakakaalam dyan. Ako kasi dun sa skeptical side. Kung mapapansin nyo kasi, madalas kong sabihin yung cold reading na tinatawag. Ginagawa kasi ng mga manluloko yan. Halimbawa ganito, no? Kapag ikaw, nakita ko na pumunta ka sa akin na punong-puno ka ng alahas. Pwede kong sabihin na alam mo, nakikita ko isa kang successful na tao. Pero hindi mo naiintindihan. Nakita ko kasi puro ka alahas eh. Tsaka naka-iPhone ka eh. Pwede ko sabihin yon. Yung kasi yung cold reading na tinatawag. Ang suspetsa ko, yun nangyari kasi siguro may naikwento ka before na hindi mo nalalaman or narinig yung asawa mo na nagkikwento, then suddenly sinabi niya. Yun yung tsaka sinasabi. Sir, yung tawag nito, kumbaga hindi na rin ako naniwala sa kanya. Yung sinasabi niyang alpha, yung alpha tsaka yung Lia na gabay-gabay niya. Na may kumbaga, pangalan niya. Kasi, yung mga pangalan ng yun yung tinatanong ko naman kay Mrs. simula nung pagkikita namin, kung may nakita na si Mrs. na alpha tsaka Lia na tinatawag ni Third Eye. Ni minsan daw wala siyang nakita. Pero Kuya Rick, totoo naman talaga may gabay yung mga di ba? Yung yes, mga spirit guide. Pero hindi po yung yung tinatawag niyang alpha tsaka Lia. Hindi po yun. Ano ang difference nito dun sa
Kasi alam ko parang maalam yata kayong dalawa eh. Ano ang difference ito doon sa totoong gabay? Doon sa nakikita nyo kay Third Eye? Ikaw, Eric, ikaw mas may ano sa akin sa ganyan. Na-mention na ba ni Third Eye sa'yo yun, Kuya Eric? Na may gabay siya? Na... Binabanggit lang po niya yung gabay-gabay, pero ako hindi ko naman binibigyan pansin po yung gabay-gabay niya dahil parang skeptical nga rin po ako sa ganun. Pero kasi sa tingin mo, ano yung difference ng gabay niya? Para mararamdaman mo na hindi ka naniniwala. Yung gabay po kasi sa lalo magpo-protect po sa iyo yan once na may gagambala sa iyo or may attack sa iyo na mga entity, yan po yung magga-guide sa iyo. Kaya po siya or magde-depend sa iyo, kaya po siya tinatawag na spirit guide. Ewan ko sa kanya kung alam niyo yung salitang spirit guide. Kasi ako po ginagamit ko yung salitang spirit guide para sa mga ganyang gabay. Ano yung difference sa kanya noon? Ano yung nakita mong red flag? Bakit parang nasabi mo na hindi totoo to? Yung sa sir, ito sir, ako na lang sasagot para kay Eric. Kasi ako, kumbaga, yung gabay kasi niya, kung talagang naniniwala, yung gabay niya is pinapaniwalaan niya, hindi niya na kailangan humingi sa amin ng prayer protection. Exactly! Diba? Ano po, medyo maano po, ganun po ba yung screen? Yung medyo parang garalgal po. Sa akin po kasi garalgal eh. Ako ba? Okay ba sa akin? Screen o yung audio? Hindi ko lang po alam kung baka yung audio po, audio. Para po siyang okay ba ako sa'yo, Sir Mark Lester? Okay ba ako sa'yo? Okay naman po. Okay. Wala po. Okay. Sa akin lang po kayo. Baka sa... Si Mark Lester okay sa'yo? Okay. Kuya Rick? Teka lang po. Check ko lang po. Kasi hindi ko po maintindihan yung mga Sige, pagka pwede ka naman kumunik uli eh. Kung pwede po yan. Sige po. Try ko po mag-exit. I-click mo na lang yung link, i-click mo na lang yung link ulit doon sa messenger. Leave. Opo. Leave lang po muna ako. Sige. So, mag-usap muna tayong dalawa. Tungkol naman ito doon sa, naging mod ka ba ni Third Eye? Moderator? Opo. Yung Spirit Warrior Lester po. So, gumawa kayo ng grupo, tama? Yes po, sir. May GC po kami nung before. Ano yung madalas na discussions sa GC nyo? Pwede ba yun? I-mention ko na rin yung mga nililibak niyang tao. Sige! Katotohanan tayo dito. Sige, sir. Kumbaga, yung mga... Ang kasi kay Jeff, pag hindi niya gusto ang title ng group niya, Spirit, Spirit Warrior po. Spirit Warrior, Ano yung mga kadalasan na dinidiscuss doon sa Actually, sir, hindi naman kami nagdiscussan ng katulad dun sa sa mga explore. Ang kadalasan na pag yung may tao siyang galit, kagalit, kung bakit yung tao na yon hindi niya gusto. Kumbaga tiwalag sa niya sa... Wag mo nang i-mention yung name kumbaga halimbawa si Pedro. Ano yung mga sinasabi niya kay Pedro na galit siya kunyari? Sabi niya, ganito nga na parang umaano daw, parang basta hindi niya gusto kasi nga parang iba yung hindi siya na kumbaga pag yung nauunahan siya ng salita na kunyari, aanuhin kita, kunyari ikaw sir, kilala ka na 'di ba si Sir Bungo. Didiktahan kita na kunyari ikaw si Jeff, ako si ganto, si supporter. Didiktahan kita na kailangan ganito sa susunod na gagawin mo sa vlog mo. Parang ayaw niya ng ganun. Yung ganun. Yung parang... Tapos gagawa siya ng panibagong GC. Gagawa siya ng bagong GC. Nababanatan kami niya yung yung mga gusto against sa kanya, yung mga against mga gusto sa kanya, yung mga gusto yung niya, pabor sa kanya. Yun na lang yung sasabi. Halimbawa, tayong tatlo nasa GC tayo dito. Then nasabihan ako ni Kuya Rick na ng something. Ayoko na kay Kuya Rick. Gagawa tayo ng bagong GC, tayong dalawa na lang tayo. Ganun po. Okay. Siguro hindi bebente ginagawa namin. Tanong mo kay Kuya Rick. Bakit ganun? Kasi lahat ng mga naging moderator pag di siya gusto, gagawa siya pa ng bagong GC, yung GC na yun, tatabang, mabubura. To make things clear muna, walang kinalaman to kila Boss Rino, kila Boss Dax, wala to, sila Balbali, wala dito. So, magkasama na kayong dalawa ni Kuya Rick noon. Doon sa GC na yun.
Hanggang sa dumating na yung finals na eliminate na kayong dalawa. Ganun ba? Bali sir, ako po nag-quit. Ako po yung nag-quit kay Kaya po kasi nag-quit. Nag-quit po ako sa kanya. Nag-leave ka. Nagpaalam naman ako na ayos sa kanya. Kaya, latest ko na lang po. Pwede ba namin malaman kung bakit? Pwede naman po. Wala naman po problema doon. Actually, ito po kasi yan, nakakaramdam na kasi ako. Di ba sa isang team, bubuo ko ng team. Kaya nga, kahit na po tinatawag na sa anime na Ghost Fighter, may kanya-kanyang talent yung bawat member. Bawat kasama sa team. For example, si Mark, may talent siya. Ako, may talent ako sarili. Siya, meron siyang talent. Kung third eye man ang talent niya, yung talent niya. Ngayon kasi, ang nangyayari kasi, na-observe ko sa kanya, kumukuha lang siya ng idea dun sa mga alam namin. Tapos yun ang ipapakita niya ngayon dun sa video na... I-apply niya sa sarili niya. Tapos, number one na isang dyan, kasi po, actually, yun nga po, yung sa... Banggitin ko na po yung sa house cleansing. Number one po yan. Sige. Actually, nakapag-quit na po ako kasi sa group niya nung nalaman ko yung tungkol sa house cleansing. Kasi po, Sir Bongo, ako po talaga is nag-house cleansing po ako. Pero sa inyo natutunan yon. Ito po, kakwento po natin yung detalye para po exciting. Yan. Bali po kasi ako, nung nagpakilala pa lang ako sa kanya sa bagong group, ganito ka ako yung mga ability ko na kaya kong gawin. Inisa-isa ko, sinocase ko yung parang nag-a-apply ako sa isang samahan na ganito yung kaya ko para matanggap ako. Parang ganon. Bali, sinare ko po sa kanya yung mga ginagawa ko as paranormal investigator. Tapos, yun nga, nabanggit ko po yung isa yung pag-house cleansing. Ano po yung pag-house cleansing? Kasi po, meron po akong mga nagiging client na, for example, may nagpaparamdam sa bahay nila, ganyan. At tatawagan nila ako, magpapa-house cleansing para po maalis po yung mga nagpaparamdam sa bahay. At take note po doon sa mga nagpapa-house cleansing sa akin, sir, is hindi po ako humihingi ng information kung saan may nagpapakita or kung sang gawi mayroong lumalabas na entity. Wala po akong gano'n. Basta, ang alam ko lang may nagpapakita sa bahay dahil yun ang kwento. Yun lang. Pero pagdating po doon, wala na po akong details na hinihingi kay client. Kasi ayoko rin po na yun nga, yung sinasabi niyo po, dahil lang sa kwento, kaya mo magbibigyan ng another kwento pa yung narinig mo. Ayoko po ng ganon. Yun po yung practice ko. Ngayon, eto na po. Ngayon, siyempre po, dahil nagsiservisyo po ako sa nag-house cleansing, siyempre po may bayad po yun. Kasi number one po, may mga materials po akong ginagamit. And then, siyempre po, ako po yung nakipag-deal sa mga entity na nandun sa bahay. Ngayon po, nalaman niya, yun yung pinag-uusapan namin sa GC. Marami po kami noon, that time sa GC noon, sa video call, na ako nag-house cleansing ako, may bayad. Sabi kong ganyan. At ganito yung halaga ng minimum niya, nasa around 10,000, si ganyan, around 15,000, something like that. Tapos pinakita ko po yung isa ko pong kasamahan, nag-house cleansing siya, malaki yung binayad. Tapos ito na, nag-announce na siya sa live niya na house cleansing. Sa mga gusto magpa-house cleansing dyan, ito si Kuya Rick, nag-house cleansing po yan. Baka gusto niyo magpa-house cleansing. So nag-aahente na siya sa'yo? O ikaw yung inaahente, pero ano ba yun? Siya yung mag-house cleansing? Ako po yung inaano niya. Sabi niya sa live niya na, ayan, si Kuya Rick, baka gusto niyo magpa-house cleansing, nag-house cleansing yan. Parang pinopromote niya ako sa live niya, ganon. Ngayon, ito na nangyari. That time. Kailan ko lang, nag-quit na po ako sa team niya. Siguro mga 2 weeks po bago ako after ko nag-quit, is sinabi doon ng source ko na nag-house cleansing raw si Jeff sa Laguna, sa Quezon City, at sa La Union. Ngayon, sabi ko, paano nakapag-house cleansing yun? Pinag-aaralan maigi yan, tsaka mayroong mga tamang process yan. Naikwento nyo ba sa GC nyo kung paano yung ginagawa? Or napansin nyo, ganito, baka nakaka-PM mo naman si Third Eye, di ba, nung mga time na yon? Madalang po kami mag-PM, puro sa GC lang po kami. Wala ba siyang naitanong na yung parang padaplis na, ano ba yung ginagawa mo doon? Yung parang ganon?
Wala. Pero yung gamit ko po, inaalam niya. Doon po ako inaalam niya. Kaya doon na po ako nagsimula na. Paano niya tinanong sa'yo? Saan mo nabibili yung gamit mo sa... Ayan, ganito po. Ito na po, balik po tayo sa story. Maganda po yan. Kasi ito po, sabi po... ito na po, maganda po dito sa source ko. Yan, may screenshot naman kami. Pero nangako po kasi ako, Sir Bungo, na hindi ko sasabihin yung pangalan niya. Okay lang po yun. Pero just in case na magkapit-pitan, mapoprovide mo naman yung no? Screenshot. Okay sige. Okay. Ayun po. Ayun nga, na binalita niya sa akin na nung nagpunta raw ng Laguna is nag-house cleansing. Ang plano po talaga, sinasama ko ni Jeff that time para mag-house cleansing. Pero hindi po ako pwede kasi busy po ako. May ginagawa po ako dito sa bahay. Gumawa. Ayun po. Kasi ito pa po matindi dyan. Bibidyohan po sana yung ginagawa niya house cleansing. Kaya lang, ang sabi niya is wag mong bidyohan dahil confidential. Diba? Ano yun, diba? Ay, naku. Sabi gano'n. Late ko na lang po nalaman yan, ha. Wala na po ako kay Jeff nun. Late ko na lang po nalaman yan. Yun, gano'n. Tapos sabi niya, dalawa pa nga ang niya Kuya Rick, house cleansing. Isang Laguna, tsaka isang Quezon City. Ang house cleansing niya. Ano yung ginagamit ng mga niyan? May ritual kasi kako yun. May mga ritual na gagawin doon. May materialis na ginamit. Ano ginamit? Kandila lang. Tinusok lang sa may sulok ng bahay. Tapos anong orasyon ka ako ginagamit niya para sa house cleansing. Nag-orasyon siya, may binabanggit siyang mga orasyon. Pero take note po yun po is yung sabi ng source ko, yung binigay po ni Lord's Mark, yung ginagamit niyang orasyon sa pag-house cleansing. Pero ang orasyon po na yun is for defense lang po sa sarili at hindi po para sa house cleansing. Ano yung Sir Mark, ano yung orasyon na? Hindi, wag mo na i-recite dito, pero ano yung tawag doon sa orasyon na yun? Pagpupoder, sir, kumbaga kung kunyari, alam mo nang may mga malapit sa yung entity o kung talagang bukas yung third eye mo, pwede mo siyang gamitin for protection mo siya. Kahit sa mga kasama mo, sir, pwede mo siyang gamitin para hindi lumapit sa inyo yung entity. Pero Latin yun. Yes po, sir. Latin po. Latin. Ibig sabihin, ay hindi naman na maiintindihan na nagpapa-cleansing yun kasi. Alam niya na hindi alam na nagpapa-cleansing. Siyempre, pag nag-recite siya, kahit ako, malay ko din naman kung ano yung sinabi niya, di ba? Hindi naman po yun yung orasyon para sa cleanse. Kasi may sarili po may sarili pong yan. Kumbaga, may sariling way ng Latin na gagamitin mo para sa gagawin mong kung ano man yung gagawin mong may protection, may purpose, paalis pang pataboy, bahay, hindi sa kung ano lang yung nalaman mo Latin, yun na yung gagamitin mo sa lahat. Hindi naman po ganun yun. Hindi, ganito, may idea ka, Kuya Rick, gaano daw katagal niya ginawa yun? Or wala po. Kasi kung ako po, Sir Bungo, kapag nag-house cleansing po ako, inaabot po ako ng talagang full house cleansing po. Oras po ako inaabot. Minsan 4 hours. Inaabot po ako ng ganong katagal. Curious ako, kung nanonood yung client dun sa akin, gaano kaya tagal siya nag-orasyon? Tagal po doon. Mga 4, may 5. Kahit dun rin po, mention ko na lang po sa isang sikat na vlogger, nag-house cleansing rin po ako sa bahay nila. Yun. Hindi, kasi curious ako kay Third Eye kung gaano katagal niya ginawa. Ayun lang po ang hindi natin alam. Kasi kung isang orasyon lang yung alam niya, malamang paulit-ulit yun. Opo. Diba? Dito sa ganito, then lipat doon sa so dito na, nakaka-smell na kayo na ang talaga layunin nito talaga kumita na lang. Kasi may bayad po ang house cleansing. May idea kayo kung magkano binayad sa kanya? Pero ang inaano niya po, sinasabi niya quote unquote, na hindi daw siya nagpapabayad. Yun ang inaano niya dun sa kasama niya. Hindi ako nagpapabayad. Hindi nagpapabayad para hindi siya magbigay. Tanong ko na lang sa kanya to, saan galing yung pinili ng cellphone sa nanay niya nung halos wala, lagi niya sinasabi, may lang sila, matungupaan lang. Nagulat ako, may isang video yan, ewan ko live yun. Nasabi niya, si mama,
bagong cellphone na binili ko. Saan galing? Di ba? After nung mag-cleansing. After nung mag-cleansing. Opo. Hindi. Doctor. O hindi naman. Digit siya. Bakit? Saan galing yung pinamili niya? Di ba? Wala naman siyang siya ang bumili na malino sa na yan. Hindi pa naman yata sumisweldo sa YouTube yun eh. Kaya hindi pa sir, wala pa hanggang ngayon yata eh. Wala pa eh. Oo nga, ito may nakita akong convo dito. Sino ba nagpasa? Ikaw yata Sir Mark yung nagpasa. Yes sir. Nagpasa nito. Wait lang ha. Ipapakita ko dito sa screen. Wait lang. Saan ba 'yun? Ito. Ito yung pasok na sa loob na to tapos Kuya Rick nagtanong galing kay Kuya Rick yan. Galing kay Kuya Rick. Pag nagtanong si Madam Ruby, sabihin mo ikaw yung may kakilala ng IT ha. Kasi baka mamaya hindi magtiwala pag sinabi ko si Mark Lester Lee. Magbibigay daw kasi siya siya bayad pang ayos sa AdSense ko sa YT. Bakit kailangan bayaran yung AdSense sa YT? Di sir, ganito kasi kumbaga may inopera ko sa kanyang, kumpare ko po kasi is IT. Kumbaga yung inoffer ko sa kanya is libre lang yon. Kumbaga bahala ka na kung bigyan mo na ng pamirenda yung tropa ko o bahala ka na kung diba? So ibig sabihin kumbaga, ayusin yung AdSense niya kasi alam ko sa YouTube kasi gagamit actually madali lang naman to mag-fill up ka lang naman dito pero siguro hindi niya siguro alam naghanap siya pero hinanapan niya pa ng sponsor yon. Kasi parang may tinutukoy siyang Madam Ruby dito parang dinidiktahan kayo na sabihin mo sponsor niya po talaga yan, nag-i-sponsor po talaga sa kanya. Kachat ko po ngayon yan sir, hindi ko kasi may share screen yung sinabi ni Jeff. Ito yung sabi ni Jeff. Babasahin ko po sa inyo ng screenshot mo tapos send mo sa GC. Ako magpa-flash dito. Sige po, teka lang. Asan na ba yung Ito pa rin. Magbibigay daw siya bayad. Pucha, pati yung pang tip mo sa IT, hihingin mo pa, men. Magkano ba yun? Siyempre, di ba, kahit 100 lang siguro yun, pang kape man lang or Magkano okay na yun. Baka mamaya iba ang kwento nito. May kontak ka ba dun kay Madam Ruby na yon? Magkano kaya yung hiningi? Meron sir, kausap ko ngayon yan sir. Sige, tanong naman magkano hiningi ka mo ni Third Eye? Wala naman ang nga dito sir, siyempre hindi naman parang siyempre kahit paano pa rin siya ni Jeff. Hindi naman pinagtatanggol, kumbaga lang. Siyempre wala naman daw hinihingi si Jeff ganun. Wala naman hiningi. Pero nagpapahiningi. Wala daw hiningi. Yes po. Malinaw naman po sa chat niya kay Kuya Rick na kumbaga gagamit pa siya ng pangalan para ma-release yung pera sa kanya, di ba? Ba't kailangan gamitin yung name? Ba't kailangan pa? Ewan ko sa tao na yan. Tsaka, Sir Bungo, gusto ko lang rin po linawin. Yung kailan ko lang po napanood sa reaction nyo po dun sa Cresta Del Mar. Dun sa sinabi ni Boss Rino regarding sa nagsiseminar si Third Eye. Yan. Sige, ipaki-explain yan. Opo. Kasi po actually, nagulat lang rin po ako kasi bakit nabanggit ni Boss Rino yun. Tsaka nagtataka ako, kanino siya nagseminar? Yun nga po, doon sa nung pinoward pa po yung video, napanood po na sinabi ni Boss Rino na kay doon daw sa dating kasama ni Sir Ed Caluwag, nagseseminar si Third Eye, which is ako po yun. Yung tao po. Pero wala po kaming ganong na nagseseminar sa akin. So hindi talaga siya nag-seminar? Hindi. Kaya nga sabi ko, hindi ako na-inform na nag-seminar pala siya sa akin. Baka ganito magiging palusot mo Tinanong ko na rin si Sir Ed Caluwag. Baka mamaya may palusot siya na hindi naman sa kanya kay Ed Caluwag ako mismo. Baka yun na sabihin mo, nakausap ko si Sir Ed Caluwag Walang ganon. Di ka kilala nun. Tapos, yun nga po. So ang sinasabi niya, yung ikaw daw, yes, ako po. Sa'yo. Opo, sa dating kasama ni
Sir Ed Kaluwag. Hindi kasi baka mamaya magpalusot siya na na hindi, ang ibig ko sabihin kay Ed Kaluwag mismo. Baka gumanon wala siya rin sa kawala. Wala rin siya kay Opo. Yun nga po. Regarding po kasi doon, meron pala siyang mga ganong kwento na kasinungalingan na hindi namin alam. Pero that time nung nasa Cresta po yan, katimpa po niya ako niyan sa Spirit Warrior niya. So ang sinasabi niya nung mga time na yan, nagsiseminar siya sa iyo. Possible po, kinuwento niya kay Boss Ringo. Baka nung time na nasa GC kayo, sa dami ng natutunan niya sa iyo, akala niya seminar na yon. Ay, hindi ko lang po alam. Hindi ko po alam. Tanong siya ng kung saan mo nabili yung siguro po. Baka ginawa niyang way yon para palabasin na siya yung nagseseminar sa akin. Tapos si Third Eye, sasabihin niya, niyayaya niya daw ako mag-collab. Men, bago ka makipag-collab sa akin, gusto ko lang muna kasing malaman kung totoo ka. Kasi ang dami kong hawak sa'yo na sobrang sinungaling mo. Ayoko mo nang ilabas dito yon. Kailangan sagutin mo sa akin yan. Kasi ang pinalalabas niya sa supporter niya, niyayaya ko naman siya mag-collab Hindi, magkarap ko na tayo dito sa May yan nga yung sinasabi niyayaya ko siya. Kung gusto niya, pwede ka naman humarap sa amin mag-live Kumbaga, sagutin mo yung mga tanong namin. Problema yan, chat niya kay Madam Ruby, tatanong daw muna yung sa mga boss niya. Sino sumusunod lang daw siya sa mga boss niya. Ay, wait lang ipapakita ko dito sa saan ba yun? Ito yung chat niya okay lang ba kay Ma'am Ruby na pakita to? Pwede naman siguro. Sinabi ko naman yan, sir, kay Ma'am Ruby na magla-live kami kasi hindi ba maganda ang relationship nila? Baka mamaya. Anyway, na-share na So, ito si Boss J, di ba? So, Boss J ang name niya dito. Apo. Baka mamaya sabihin niya naman, fake account to. Hindi, si Ma'am Ruby po mismo yan. Yung na yan, in-screenshot ko lang yan, sinave ko lang yan. Kasi mamaya pwede niya sabihin na, yan, fake. Alam mo naman, di ba? Pag sinungaling ang tao, sasabihin. Alata naman, sir Sinabihan ko rin naman si Ma'am Ruby. Sa bagay, hindi naman sure si Ma'am Ruby. Sure naman si Ma'am Ruby, no, na si Third Eye talagang kausap niya. Ang sabi niya dito kasi, naman itatago ko, boss. Tapos, sumusunod lang ako. Sino yung mga boss na tinutukoy? Hindi ko nga alam. Yun nga, wala siyang binabanggit. Ginagawa na rin niya yun sa amin, sir, no, sa Spirit Warrior pa lang. Kumbaga, hindi kayo sila Boss Rino to? Baka. Sila Dax? Baka, siguro. Or ano? Hindi siya kumakapit kasi hindi siya nakikinabang ngayon Itong isang kasinungalingan na ayaw ko sa'yo, pati ako ginanyan mo rin ako Sa GC yes, sir. Tama. Tama yun. Sinabi niya sa amin yun. Di ba yung nakausap sir, ko, may GC kami noon, sinabi niya yun na ikaw daw, kausap ka na raw nila Dax, nila Rino, at saka ni Bal, nakausap ka na raw na kaibigan ka raw natin kasi kasama pa kami nila. Kumbaga, kami. Ano ka daw, kumbaga, kaibigan ka raw, kumbaga kakampi ka. Na lang daw, for content mo na lang daw yun. Kasi kailan? Nag-usap-usap na daw kayo. Nila Dax, nila Rino. Third Eye, kailan nangyari yun? Kailan nangyari yun na, hindi sa akin kasi, huwag kang magsasalita ng gano'n. Alam niyo yung sign na yan, yung mga fans ni Third Eye, minamanipulate kayo niyan. Tama nga, sir. Ano mga pinagsasabi, minamanipula kayo. Ito kayo, ito mga follower ni Third Eye, ito kayo nasa palad kayo, ginaganyan-ganyan lang kayo niyan. Lalo na kami. Kaya na po ako, medyo nakakalata na ako sa may something, parang inaalam niya na isa-isa yung mga ginagawa ko. Nag-quit na ako sa kanya kasi siguradong yung pala ginagamit na pala niya talaga. Yung mga ginagawa kong house cleansing, yan, na pala niya yun, nagawa niya na nang wala akong kaalam-alam. Tapos yun nga, matindi, confidential. Kasi nga confidential, wag videohan. Kasi nga mabubuko siya na nag-house cleansing siya. Wag videohan. Di ba matagal na kayo? Ito naman, dako naman tayo sa di ba matagal na kayo sa GC Mga tungkol sa pera. Ano yung mai-share nyo na mga tungkol sa pera na niyan? Yung halimbawa, may nahingan siya na gano'n. May sponsor kami, sir, nung kumbaga wala na yung isang kaibigan namin na
tinabla din niya kasi nga parang na-against din sa kanya. Kumbaga, may isa kaming napag-usapan nila, Eric. Para malinaw, ano sa tingin mo, bakit naging against sa kanya? Bakit ayun nga, sir, kasi yung sa 10K nga, yung umisyo sa 10K. yun eh. Yung sa 10K na yun. Kasi yun lang yung tao na yun yung kasama niya na, tsaka kapatid niya lang eh. Yung isang tao na yun, tsaka kapatid niya lang. Tapos, ayaw niyang ipalabas yung issue dun sa 10K na yun. Kumbaga, yun lang yung nakakaalam. Na-curious ako dun eh. Ano yung issue sa 10K na yun? Yun nga daw, ewan ko lang sir kasi yung ito disclaimer lang hindi naman sinasabi ni Mark Lester na alam niya. Ikikwento niya lang yung pagkakaalam niya. Para sir, kasi kami yung nasa GC nun eh. Kami yung pinag-aanohan niya nun. Kumbaga, yun nga, di ba, yung naglaon yun sila nung kay Ma'am Ruby din yun. Pangalanan ko na si Ma'am Ruby, total sponsor naman niya talaga yun. Wala namang problema yun. Kumbaga, dun nga, nagpunta sila doon. Kumbaga, ewan ko ayoko sabihin na ibigay eh. Tulong sa kanya siguro, ganoon na lang para hindi pangit pakinggan. Tinulong sa kanya na 10K na yun. Ang problema nga, naging issue kasi yun, lumabas sir. Doon siya nagalit na lumabas, bakit lumabas yung issue na yung 10K na yun. Ang pinagbintangan talaga lang niya is pangalanan ko na ba sir? Bakit? Wait lang bakit magiging issue yung 10K kung talagang binigay lang sa kanya yun? Yun nga po eh. Kumbaga ayaw niya siguro nalalaman na inaabutan siya ng sponsor. Di ba? Anong problema doon kung inabutan? Yun nga maganda kasi nalalaman namin na binibigyan pala siya ng sponsor. Okay lang, di ba? Siguro naiisip na ito, baka mauobliga siyang bigyan din kayo. Hindi. Minsan sir, wala akong nahingi dyan. Ako rito ka. Wala akong... Yes. Wait lang ganito kasi nagigets ko eh. Parang ayaw niya lang siguro ipaalam sa inyo. Siyempre, kahit na hindi kayo nang hihingi, parang siyempre, ka-team ko to, hindi ko ba aabutan to mga to? Parang nilihim niya siguro yon para hindi siya maobliga na magbigay sa inyo siguro. Siguro, kasi diba, normal naman yun eh. Halimbawa, kung magkaka-team tayo dito, tapos may isang sponsor, syempre ka-team ko kayo, obligation ko naman na kahit papaano, abutan ko rin naman kayo. Tama, yan. Dapat po ganyan. Diba? Lalo po, siguro, lalo kaya siya nagalit noon, nung nalaman niya na may nagbigay ng 10,000, parang nililihim niya yun eh. Ngayon, nung nabulgar na merong nagbigay ng 10,000, paano yun, diba? Parang, akin lang yun eh. Ba't nyo pa nalaman? Parang ganun siguro. Diba? Ang balita ko po doon, Sir Bungo, is nag-house cleansing rin siya doon sa lugar na yun. Yung sa 10K na yan. Nabutan pa raw siya ng bukod doon. Sabi ng source ko. Or baka ayaw niya lang malaman na nagpabayad siya doon sa house cleansing. Possible po. Possible, sir. Kasi yun na yun kasi ayaw niya. Kumbaga 10K, kung tutusin bayad na, hindi na tulong. Oo nga. Diba? Ayaw niya na malaman ko na nag-house cleansing siya. O yun siguro, ayaw niya malaman na, hindi ganito yung pagbayad kasi ng ano, wala namang problema dun eh. Halimbawa kung ang gawain, ang nagiging problem kasi doon, hindi ka naman authorized na mag-house cleansing eh. Tama. Yun nga po. Yun ang punto doon. Di ba? Pero Sir Bungo, kasi ang sabi ni source, matagal na daw niya ginagawa yung pag-house cleansing. Kailan lang ba siya pumasok? Kailan lang siya pumasok sa baka mamaya tinatanong niya, baka mamaya kinikwento niya kasi matagal ko nang ginagawa to. Siguro po. Ganyan. Opo. Pero yung mga kilalang na house cleansing niya, 2 pa lang. Ano pa? 2 pa lang yung alam niyo na house cleansing niya. 3 na po yun. Kasama po yung sa may 10K. Okay. Opo. Yung alam ko. Kaya nasabi siguro ng source niyo na na matagal niya nang ginagawa. Siguro nagkwento siya, matagal ko nang ginagawa. Ito, sir, may isa lang akong may isa lang ako. Wait lang po, nag-ano naman po yung screen ko. Leave lang po muna ako. Tapos balik. Yung yung sound. Balik po ulit ako. Signal. Okay. Ito sa akin, sir, may isa lang ako singit. Kasi may kausap ako dati na parang seaman siya eh. Oh. Kumbaga yung seaman na yon is wait lang Ito kasi ito kasi ang problema, Third Eye, pag hindi ka humaharap. Di ba? Ayun. Hindi ko naman sinasabi na tama kami.
Hindi ko sinasabi na tama kami dahil side lang namin to. Pero naging fair kami sa'yo. Diba? Kahit tingnan mo yung mga messages ko sa'yo, ini-invite kita. Binigyan ka namin ng chance. Pero wala ka eh. Hindi ka humaharap talaga eh. So anong gagawin natin, diba? Sige, continue. Kasi baka sabihin niya na naman na sinisiraan ko. Sinisiraan ka pala, binibigyan ka naman ng chance eh. Kaya nga. Yun nga ang ano eh. Okay, go. Dadaanin niya kami sa iyak eh. Ngayon about sa Seaman. Ano yung about sa Seaman? Yun nga sir. Kasi yung Seaman na yun is client ko yun. Kumbaga matagal ko nang nakakausap yun bago umuwi dito sa Pilipinas. Kumbaga. What do you mean client mo? Ano nagbigay sa ano ka rin? Sir, ano ako sir, sa healing ako. Sa healing, kumbaga, kaya ko, yung cleanse na ginagawa ko is para sa katawan, hindi sa bahay. Katulad ng kay Kirik, hindi ganun. Yung ba sa akin, parang sa mga, kung naniniwala kayo sa mga kulam, sir, ganun. Ganun lang sa akin. Okay. Tapos yun nga, yung Seaman na yun, is magkausap kami nun, hanggang sa napagdesisyonan ko na bumuo ako ng GC para sa amin ito nila Kuya Rick, para doon sa bahay din ng Seaman. Kasi, yun nga, talagang yun, magpapa-house cleansings. Pero kay Kuya Rick ko sana ibibigay. Ang problema, si Third Eye yung nag-front. Yung sumalo. Kumbaga ngayon, syempre parang, paano niya nalaman yan sa GC nyo ba pinag-uusapan yan? Hindi sir. Kumbaga, sinabi ko sa kanya na may client ako na gustong magpatulong. Pero si kay Kuya Rick ko dapat talaga inaano yun. Si Kuya Rick nung parang natatabangan na nga nung time na yun sa kanya. Kasi nga, parang yun nga ginagaya na nga yung parang nag-aano na nga siya ng gano'n, nag-cleanse na nga. Hanggang sa yun nga, gumawa na ako ng GC namin na sariling GC para sa Seaman lang yun. Yung nagawa ko yung GC na yun, mga ilang araw lang. Kasama siya? Oo, si Jeff. Kumbaga siya na yung naka-front eh. Siya na yung promote dun sa imbis na si Kuya Rick sana ang ipopront ko dun para kasi si Kuya Rick legit eh. Yung baga siya na yung, hanggang sa nagbago yung isip ng Seaman, hanggang sa, yun nga, nag-live na, tapos parang hindi na siya hindi na siya na umano, hindi na siya, sabi niya, tinatanong ko kailan daw ang uwi, sabi ko, kasi alam ko na, may araw na talaga na kami na mag-meet na nung Seaman na yon. As in, mag-meet na kami nun, pag-uwi ng Seaman na yon, dahil may usapan kami nun. Bandang huli, sabi na nung Seaman sa akin, hindi na raw siya tutuloy umuwi. Sabi ko, ano nangyari? Tapos nakalib na sila nun sa mga GC nun. Hindi ko lang masabi baka piniem na ni Third Eye yun. Yun nga sir, yun talaga ang suspecha ko. Pero ayoko rin sabihin na totoo yun. Oo, di ba? Hindi naman tayo nagbibintang dito. Pero most probably, baka. Kaya nga gusto ka namin humarap para malinaw mo to eh. Yun sana sir. Niyayaya ko rin sinabi ko, pinadaan ko kay Ma'am Ruby kasi nga naka-mute kami sa YouTube niya, naka-block kami sa FB. Kumbaga kay Ma'am Ruby ko na kasi si Ma'am Ruby. Bakit? Wait lang. Ano sa tingin mo ang ginawa nyo? Bakit minute kayo sa YouTube niya? Siniraan daw namin siya. Yun daw, paninira daw yung ginagawa namin eh. Hindi paninira yun kasi totoo naman yun. Totoo yun sa amin eh. Ano yung particular na topic na siniraan nyo siya, na pagkakaalam mo? Ayun nga sir, yung sa mga, yun nga, yung parang pinipeke niya yung pag-cleanse, tinatanggi niya na nag-cleanse siya. Di ba? Pero may mga source kayo na sa orasyon na binigay ko sa kanya. Na nag-cleanse siya. Ayun nga sir, yung sa source ni Kuya Rick, nakasama siguro niya yun. Kaya yun ang kumanta kay Kuya Rick. Tapos ako naman, yun na yung binigay ko sa kanyang orasyon na yun nga, yung pang-protection lang sa sarili, pagpupuder, ginamit naman niya sa pag-cleanse. Hindi naman para sa pag-cleanse yung orasyon na yun. Kasi so, malaki po ang Sige. Malaki po kasi ang kahit papaano, may pressure rin po kasi yung pag-house cleansing. Sa tamang proseso nagkaroon ng idea nung narinig sa'yo sa GC siguro. Opo, kasi nagano po kami niya. Nagdoon ko lang po na-share na ako, isa yun sa ginagawa ko pag-house cleansing. At talagang nung una pa lang, kahit tanungin niyo po si Lods Mark, una pa lang sa GC ako talaga is binabayaran ako as paranormal investigator. Yan. Talagang ko yan. Yan yung ko talaga. Diyan ako naka-align. At least,
At least ito ang nagiging at least honest kayo. Yes. Professional naman talaga totoo po yun. Di ba? Opo, totoo po yun. Inamin ko sa kanila yun, sinabi ko. Ganito, ang tatanungin kasi ng mga tao diyan, bakit yan nagpapabayad? Bakit si Third Eye hindi pwede? Yung kay Third Eye kasi, peke yun eh. Yun po yung pagkakaiba. Diba? At least, anong batayan ko kung bakit may credibility? Ito, sir, napakadali namang intindihin para sa mga supporter niya. Napakadaling intindihin. Yung ginagawa niya is hindi galing sa kanya. Hindi niya pinag-aralan, kinuha niya lang, isang araw marunong na siya kagad. Yun lang, intindihin niyo na lang yun sa mga supporter niyang bobo. Di ba? Ako, skeptic ako. Naiintindihan niyo naman yan, Naiintindihan niyo naman dalawang yan. Pero hindi na ito pagiging skeptic sa usapin tungkol doon sa ginagawa nyo eh. Hindi naman ito question tungkol sa ginagawa nyo eh. Ang question dito, hindi mo naman talaga trabaho yan, ginagawa mo para magkapera ka. Yes, yun po sir, para magkapera ka. Katulad ni Kuya Rick, profession niya naman talaga yan eh. Kahit ba naman sabihin ko ngayon, harap-harapan kay Kuya Rick na Kuya Rick, hindi ako naniniwala sa ginagawa mo. Pero profession mo yan. Yes. Kilala ka na dyan eh. Pero ikaw kasi Third Eye, para maintindihan mo, ang point kasi dito, bigla ka nagkaroon ng karunungan. Yes. Para magpabayad ka. Diba? Ibang usapin yan kung kukwestiyonin ko kayo do sa talent nyo or do sa ano. Wala na akong pakialam doon for now. Kasi hindi naman yun ang topic natin dito eh. Yes. Who knows? Malay mo, totoo din naman yung ginagawa nyo. Hindi ko alam. Kasi wala naman ako alam dyan eh. Pero ang alam kasi natin dito, biglang nagkaroon ka ng kaalaman. After mo makasama itong mga to, tapos nagpabayad ka na. Tapos ito pa nga po, sir, sinasabi niya, na matagal na raw niya, sabi ng source ko, na ginagawa yun. Kailan lang siya pumasok dito sa ghost hunting? Sabi niya pa nga po sa live, natatandaan ko yan, na ewan ko lang kung totoo rin tong kwento niya kasi mahirap ng paniwalaan mga lumalabas sa bibig niyan eh. Si Adventure Ducks daw ang nag-push sa kanya na ipagpatuloy yung pag-explore, something like that. Talagang content raw niya kasi is pagti-TikTok lang, yung sayo-sayo sa TikTok. Kaya kung i-visit niyo po yung kanyang channel, 2 years ago, ang upload lang po noon is yung sa TikTok. Tapos nag-start na siya ghost hunting 3 months pa lang. Paano mo sasabihin matagal ka na sa pag-house cleansing? Paano mo mapapatunayan sa akin yun? Kaya yun, inobserbahan ko yun. Paano mo masasabi sa akin na matagal ka na sa larangan ng house cleansing? Nung kinukwento ko yun, parang amaze na amaze ka pa. Parang amaze na amaze pa siya na ako nag-house cleansing. Exactly. Diba? Exactly. Diba? Ito kasi yung pinag-uusapan natin, yung pagiging fraud ng tao. Hindi yung hindi na ito ha. Lilinawin ko, hindi naman ito yung pag-question kung totoo yung ginagawa nyo o hindi. Ang pag-question dito, yung biglang natuto ka na lang, nag-claim ka na ng kung ano-ano, yun. Who knows, ilang taon kayo nag-aral sa ginagawa nyo na yan? Wala naman akong idea, di ba? Ikaw, Kuya Rick, ilang taon ka na yan? Matagal na po kaming sumasama kasama nga po ni Sir Ed. Dati. Tagal na kami nag-clanking. Ako po dito po sa profession na to. Mga nasa around siguro mga 5 years na rin kami. Kung isasama po yung... Diba? Taon. Opo. Dahil ang college, 4 years lang eh. Ibig sabihin, nag-aral ka ng taon. Ikaw, Sir Mark Lester, sa alam mo, ilang taon na yan? Magwa 1 year pa lang ako, sir, kasi sa sa healing talaga ako nag-aano. Magwa 1 year na rin ako sa itong taon na to, 1 year. Pero hindi mo ginagawang career sa YouTube yan. Hindi po ako nagba-vlog. Hindi minsan po. Sila pa nga diba? Po nag-ano sa akin na mag-vlog eh. Opo. So ibig sabihin, nagle-learn ka pa rin, nasa period ka pa rin ng learning. Di ba? Yes po. Kumbaga pagpapalakas na lang po yung learning. Ayun po, yung pagpapalakas na lang po yung ginagawa ko. Kahit ako po, Sir Bungo, sabi ko nga, lagi ko sinasabi,
kaya gusto ko rin mag-explore is para mas ma-enhance ko pa yung aking ability. Yun po yung isa kong purpose. Kasi may mga bago akong matututunan sa pag-explore sa mga techniques, kung talagang tumatalab yung mga ginagawa ko. Tinetest ko rin po kasi yung sarili ko, Sir Bungo, sa mga ganyan eh. Kaya po, opo. Kasi skeptical nga rin po ako, hindi rin po ako naniniwala sa kaya kong gawin. Pero through testing myself is napapatunayan ko na, nagagawa ko naman pala, gumagana naman pala yung naisip ko. Yung gantong bagong technique kong ginagawa is gumagana naman siya, effective naman. Kumbaga po, kahit ako, kaya po ako nag-explore rin, is to lalo ko pa po matrain yung sarili ko. Matrain for training po. Yun po yung isa kong Pero ewan ko sa kanya kung paano, kasi malakas talaga kitaan sa house cleansing, kaya yun ang matindi yan doon. Confidential na yan. Ito kasi yun eh. Ang hindi kasi naiintindihan ng ibang tao kapag nagsasalita din ako. Ang lagi nila iniisip, parang ganito yan may nakikita ko video ng multo. Akala nila pag dinibang ko yung video na yun, hindi na ako naniniwala sa multo. Video po yung hindi ko pinaniniwala, hindi yung multo. Parang ganito kasi yun eh, kung may kwintas ka na gold, at sinabi ko na hindi naman totoong gold yung kwintas mo eh. Hindi ibig sabihin, hindi na ako naniniwala na may totoong ginto sa mundo. Ang hindi ko lang pinaniniwalaan, yung kwintas mo lang. Yan kasi ang madalas na katulad nito, no? I-debunk natin si Third Eye. Hindi natin sinasabi na hindi totoo na may tao talagang may talent na ganyan. Di ba? Ang sinasabi natin, hindi totoo yung ginagawa ni Third Eye. Yung si Third Eye lang. Kasi, di ba? Katulad nung nakausap ko, sasabihin niya ganon, hindi totoo may third eye yan. Ano nyo pa? Ano nyo pa sila Ed Kalawag? Magmi-mention ng iba, hindi naman si Ed Kalawag ang pinag-uusapan eh. Yan third eye mo. Ano ba? Hindi yan totoo. Sinungaling eh. Ako, hindi ko naman mabe-verify yung mismong third eye niya kung totoo o hindi. Pero sinungaling yan. I'm so sure. At dahil sinungaling yan, dapat, na kayo? Kabahan na kayo. Doon pa nga lang yung ginawa na ako ng istorya na nakakausap daw ako. Dapat kabahan na kayo doon eh. Wala nang napanood ko yan, Sir Bungo. Yan, lalong mas nagpaano sa akin yan. Pero wala na ako sa kanya noon. Nag-tweet na ako that time. Parang mas lalo nang dumagdag sa aking naiisip na ganun nga. Magaling gumawa ng kwento. So, ngayon, who knows? Yung mga pinagkikwento rin sa inyo, sa mga bago niyang kagrupo ngayon, hindi natin alam. Yes. Kasi ako, kaya ko i-prove sa'yo harap-harapan na hindi tayo nag-usap nila Boss Rino. Tama. Opo. Diba? Sana nagpakita ka na ng screenshot no na nag-usap-usap tayo. Sinungaling ka kasi eh. Diba? Kaya nga, yung sasabihin, hindi ko naman ito to make things clear, hindi ko naman sinasabi na yung mga sinasabi mo dyan ay lahat ay hindi na totoo. Kaya lang, ang nagiging problem natin, hindi na namin ma-determine kung alin sa sinasabi mo ang totoo ngayon. Kung alin. Hindi naman, naniniwala naman ako na may katotohanan ka pa rin naman sa katawan. Ang problem nga lang, hindi naman namin alam kung saan yon. Kung alin dun sa mga sinabi mo ngayon ang totoo. Diba? May experience na kasi sa'yo eh. Naging patas naman sa'yo. Papakita ko yung conversation natin, pinipilit mo mag-collab tayo. Ba't tayo magkukulab, men? Ano ba? Hindi mo pa nga mapatunayan sa sarili mo na totoo ka eh. Gusto ko muna iklaro lahat yung tas ang ipapamukha mo, tama, hindi ako i-collab. Kasi ayaw para daw magkaalaman ang sinasabi niyo para daw magkaalaman, mag-collab daw kami. No, may personal issue ka pa sa akin na kailangan mong tapusin. Bago natin patunayan yung dito pa nga lang sa personal level, sinungaling ka na eh. Paano pa dyan sa vlog mo, di ba? Papakita ko sa inyo yung yung pinag-usapan namin yan. Tapos ito pa, ang nakakainis pa dito, yung mga supporter pa nito, mga bobo. Paano ko nasabing bobo kayo? Binibigyan naman kayo ng pagkakataon. Ito pag lumalaban ba si Pacquiao, si Manny Pacquiao,
Bilang Pilipino, lahat tayo nag-cheer eh. Go Manny Pacquiao, labanan mo si Mayweather. Pero supporter kayo nito, kinukonsinti nyo hindi humarap. Di ba? So sabihin nyo, naninira. Di pa harapin mo. Ano ba? Ano ba yung pinag-usapan natin dito? Ito, screenshot ko pa yung sabi ni Madam Ruby. Kasi yun nga Madami daw nagre-request na mag-collab kami. Ang sabi mo dito, sino yung mga nag-request na mag-collab tayo? Kami o ni Boss Rino? Alam ko si Boss Rino, maraming nagre-request na i-collab ako. Pero ikaw, sino? Pakita ko yung ano nito. Saan ba yun? Tsaka yun nga Iba yung kwento niya kay Boss Rino eh. Doon lang nga po sa nagse-seminar siya eh. Yun lang eh. Malaking ano na doon eh. Malaking kasinungalingan na doon eh. Lalo lang niya pinatutunayan na talagang magaling siya gumawa ng kwento. Delikado yung tao na yan, men. Pagka ano mo? Actually, kami pa nga daw ang mga walang kwenta, walang utang na loob, kami pa yung plastic. Yun ang pinaano niya sa mga subscriber niya. Yung mga pinag-usapan natin dito. Boss mo, okay lang sa akin yan. Alam ko naiintindihan kita dahil content mo po yan. Pero sasabihin ko po sa inyo, totoo na hindi ko in-scam, kusa niya nagbigay sa live. Ito yung kay Ma'am Eunice. Tapos sinabi ko dito, hello Sir Investigador J. Nag-interview po ako kay Ma'am Eunice. Tapos sabi ko dito, magharap kayo ng live. Yan o, nakikita nyo naman dito eh. Naniyayaya ko siya mag-live, ayaw niya. Di ba? At kusa nagbigay sa akin yan, hindi ko siya in-scam. Ayun, nasabi ko na pala. Hindi, ito ha, bakit magbibigay sa'yo yung tao? Ano yung out of nowhere? Magbibigay sa'yo yung tao kung hindi ka nagparinig? Siyempre. Siyempre nagparinig ka eh. Tapos nangungulit ka mag-collab. Tapos ito, sinabi niya doon sa isa niya, parang bakla yung voice. Siguro nung sumigaw ako sa Clark noon. Tapos sabi ko ganun, minura ko siya, putang ina mo, magharap tayo ng live at ipapahiya kita sa kasinungalingan mo. Ha, sabi niya ganun. Sabi ko, sagot, haharap ka sa akin o hindi? Ano, hindi ka sasagot? Akin ba yun, boss, bungo, yung parang bakla yung voice mo? It's joke only. Sabi niya ganun. Sabi ko na, joke, haharap ka sa akin na live, oo, hindi, sagot. Need ko sagot mo. Para saan, boss? Sabi ko, gusto kitang ipahiya sa kasinungalingan mo. Haharap ka o hindi? Kapag sinabi mong hindi, lulubayan kita. Tapos gano'n, gusto mo, boss, mag-collab na lang tayo para puro ka collab eh! Gusto ko munang ayusin yung personal level natin. Yung inimbento mo sa akin, gusto kong patunayan mo na nag-usap tayong dalawa. Nag-usap tayo nila, Boss Rino. Kaya nga tinatanong kita, harap ka sa akin ng live, puro ka collab. Puro ang isip mo, puro pera. Puro pagpapasikat na nasa isip mo. Ito ba yung inaano nyo? Ina-admire nyo? Walang kayo, mga bobo talaga kayo pag sumusuporta kayo dito. Kaya nga nung nakakaramdam na ako, Sir Bungo, dun sa kanya nag-quit na ako agad sa kanya. Nakakainis kasi, ito yung entire na pag-uusap namin. Walang pag-uusap kami dyan na tungkol dun sa, yung for content ko lang. Yung nag-usap-usap tayo, asan dyan? Wala naman tayong pinag-usapan dyan, Tapos, mag-collab tayo para magkaalaman. Kahit na duwag ako, mag-collab tayo kahit magtatatakbo, sinungaling ka pa rin. Hindi magbabago yun. Ito, Sir Bungo. Anong papatunayan mo pag nagharap tayo? Hindi naman din matapang yun si Kami lang nila, Kuya Rick, nagturo yung paano hindi tumakbo eh. Di ba nung mga nakaraan kasi dito, nililihis niya kasi yung usapan doon. Oo. Di ba? Pag mag-collab tayo para magkaalaman daw. O anong malalaman natin? Pag nag-collab tayo.
Wala naman tayong magkakaalaman para malaman na mas matapang ka. Kahit mas matapang ka pa, sinungaling ka pa rin. Hindi magbabago yun. Hindi magbabago. Hindi magbabago yun. Hindi magbabago yun. Marami ka pa rin kasinungalingan na sa'yo na lahat ng katapangan, sa'yo na lahat ng pagpupuri sa pagbablog mo, sinungaling ka pa rin kahit ano mangyari. Hindi nagbabago yun. Manluloko pa rin siya. Manluloko ka pa rin, tama. Di ba? Manggagamit. Kami raw walang utang bakit daw sinabi na wala kayo utang na loob? Yun nga, ewan ko sir, kasi parang yung, di ba, Kuya Rick, nung i-message na natin siya, naka-block na ako nun eh. Nakalagay doon, walang kwenta, walang utang na loob eh. Parang naka-pin message na. Bakit? Ano yung ano? Sa inyo lang naman ang ulot ng gagawin yun eh. Kasi ito pa, sabi niya, sabi niya kagabi sa live na wala daw akong utang na loob, plastic, dahil daw, pre-nomote daw niya ako sa kanyang mga subscriber. Nag-comment ako doon, i-unsubscribe niyo ako, wala akong pakialam. Yung pala nakamute na ako sa live niya. Hindi na rin mabasa. Yun ang tinutukoy niya. Actually, pinopromote ko rin naman siya sa sa video ko Kaya hindi niya pwedeng sabihin Tsaka pag may problema ka, humarap ka. Hindi yung nagtatago ka sa mga supporters mo. Iiyak ka sa supporters mo. Ano kang patola ka? Plastic, hindi ko siya pinaplastic. Ngayon, sinasabi ko lang yung totoo. Bakit siya nagsasalita ng mga kasinungalingan na gano'n? Tsaka ito pa, di ba Kuya Rick, yung kay Boss Rino na ayaw daw ni Boss Rino na magpasama ng ibang member sa gusto apat lang. Ba't ngayon kasama na yung kapatid niya tsaka yung sila Trixie, di ba? Kung ayaw talaga ni Boss Rino. Sabi ni Boss Rino sa live niya, kahit sino daw pwede sumama. So, yun nga. Ang problema nga, sabi daw ni Boss Rino, ayaw daw magpasama ng ibang member. Kasi nga, natatakot siya. Pag natatakot siya, natakot siya kasi masapawan. Dahil wala naman talaga siyang alam na ikaw talaga may alam. Ayaw niyang magpasama ng iba kasi ayaw niyang malaman ni Boss Rino yung mga pinagkikwento niya sa inyo. Tama. Yun. Kasi baka may ma-mention kayo na sinabi sa atin ni Third Eye, tapos biglang masabi ni Boss, wala naman ako sinasabing gano'n mayayari siya doon. Kaya ngayon Sir Bungo po ang gusto kong linawin dyan, kay Boss Rino rin, na yung sinasabi pinagsaseminaran niya na dating kasama ni Sir Ed Caluwag, ay hindi po totoo na siya yung nagseseminar sa akin. Yan po yung katotohanan. Wala po nangyayaring seminar na yan, kundi nakakakuha lang siya ng mga idea sa amin at then gagamitin niya for personal reason. Kaya po kung ano naman po yung kinukwento kay Boss Rino, hindi ko po alam yon kung ano yung mga kwento-kwento niya. Yan. Ito, sa live ni magpi-play tayo ng video ng live ni Third Eye dito. May nag-send sa akin eh. Okay po. Natin to. Sabihin kung naririnig nyo Okay. Sige ba. Third Eye, bakit kada naririnig nyo? Okay. O sige, i-rewind ko. Kasi ang sabi niya dito, nag-comment daw comment niya Third Eye, bakit kada explore nyo may nakikita ka, wala ka naman patunay. Ano kaya gusto niya? Ilalabas ko yung multo doon sa cellphone. Sasabihin ko sa multo, multo, magpakita ka sa harap na cellphone ko para maniwala si Ahmed. Pwede ba yun? Kaboses mo si Robin Padilla. So, ito ang sabi niya dito. Third Eye, bakit kada explore nyo? Bakit daw kada explore nyo? Comment niya Third Eye, bakit kada explore nyo may nakikita ka, wala ka naman patunay. May nakikita ka, wala ka naman patunay. Hindi naman sinabi sa iyo na nakikita ka, bakit hindi namin makita? Pwede mong patunayan yan. Alam mo kung paano? Pag may nakikita ka doon, lagyan mo ng EMF reader. Pag pumalo yung EMF reader, mapapatunayan mo, totoo yung claim mo. Kasi yung claim mo na yan, kahit sino pwedeng gawin yan eh. Kahit ako sabihin ko, may nakikita ko eh. Kahit ako pwede ko sabihin sa inyo ngayon. Alam mo, may nakatayo dito. Na white lady sa tabi ko. Paano ko patutunayan sa inyo?
'Di ba? Yes. Maraming paraan na ma-verify. Hindi yung ipapakita mo yung multo. Tingnan mo, hindi talaga paranormal investigator to eh. Kaya nga yan nga role ng gadgets nyo, kahit man lang sana sakyan ng YouTube yung ng GhostTube yung multo mo eh. Halimbawa, may nakikita ka dyan, babae, sabi mo may babae, biglang sasabihin na YouTube, babae ako. Okay yun. At least may nag-back up sa'yo. Di ba? Yun ang mga patunay, hindi naman kailangan makita din namin. Nagigets mo? O ito pa yung isang sinabi niya. Ano pa yung isang sinabi niya? Para isa-isahin kung sasagutin to. Wah. Hindi ko kilala yun, Pablo Talik. Ganun ba, Boss Kent? Hindi lang hard, sabi ni Chacha. Okay. Ano daw? Wag delikado, di po minamassage yan. Baka may ugat na pumutok. Ganun ba? Sabi, pwede naman. Oy, ayan na siya. Nagpakita na. Tagal mo magbasa nito. Sabi niya, kailangan daw may patunayan, kailangan daw may gamit. Pero naniniwala ako sa multo, pero ghost hunter ka, dapat may gamit ka para mapatunayan yung nakikita mo. Mahirap din kasi na. Yes. Sabi lang, di ba? Alam mo, Ahmed, galit ka ba sa akin, idol? Hindi ako galit sa iyo, Yasi. Ba't ako magagalit sa iyo? Alam mo, Ahmed, sabihin ko sa iyo ha, pag ako gumamit ng mga apps, pag ako gumamit ng ng gamit para makita yung multo, mas marami magtataka sa akin. Sasabihin sa akin, may third eye ka, tas gumagamit ka ng apps, tas gumagamit ka ng pan-detect ng multo. O anong sasabihin sa akin? Di fake ako, sabihin ganon. Kasi may third eye ako, tas gumagamit. No, hindi. Ang role ng device para mapatunayan na totoo ang sinasabi mo. Para sa amin yun eh. Hindi naman para sa iyo yung mga device eh. Para sa amin yun. Kasi ikaw, nakakakita na kami, paano namin mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Para sa mga viewers. Para sa mga viewers yun. Ako po, Sir Bungo, kapag ginagamit ko po yung divining rod ko, sinasabi ko po, ito po ginagamit ko para mapakita lang sa mga viewers na may nadedetect ako. Yun po yung pinapaniwala ko. Kasi yung nakikita mo, hindi naman namin nakikita yun eh. Totoo po yun. Kaya nga katulad nung sinabi ko kanina, kahit ako, kaya kong gawin yan. Yung ginagawa mo, na maglalakad ako, may nakikita ako, may narinig ako. Pwede ko sabihin yun eh. Kaya nga lang, ano yung proof? Wala na raw reply. Magamit pa ako ng apps na pang... O kung hindi ka gagamit ng gadget, huwag ka na rin mag-video. Magsarili ka na lang na mag-third eye ka dyan. Mag-explore ka na lang ng sarili mo rin. Opo, actually Sir Bungo, may ako dyan na parang gumamit siya yung boses ba yun? Necromancer ba yun? Necrophonic? Oo, parang gano'n. Oo, alam ko. Nung nag-house cleansing ako sa inyo, Lord's Mark, gumagamit rin sila. Di ba nakipag-communicate ako sa mga entities? And then, sinabayan niya ako ng pag-microphonic niya sa phone. Di ba sabi niya hindi siya gumagamit ng gano'n. Dapat gumamit siya ng gano'n dun sa inyo. Gumagamit ka pala daw eh. Oo. Di ba? Gumamit yan sa bahay. Patunay po yan. No, continue natin. Detect ng multo. Pwede ko naman i-describe. Di ba? Ngayon, kung gusto mo... Pwede niya naman daw i-describe. Hindi pwede yun. Kahit nga ako, pwede rin ako mag-describe dito na nakita ko eh. Maniniwala ba kayo pagka sinabi ko? Ikaw naman. Lalo na pag sinungaling ka pa? Kita yung multo. Hinahamon nga kita one-on-one. Pumunta ka sa bahay ko o sa lugar ko. Isasama kita dito sa may haunted. Hawakan kita kung saan mo gustong hawakan kita. Para makita mo yung nakikita ko. Hindi ko pa siya natatry mag-ganyan. Lahat pala nagpahawa ko sa kanya eh. Halata to. Alam mo kasi na hindi ka pupuntahan. Kasi waste of time pag pinuntahan ka. Naranasan ko na yun sa mga ghost hunters ng Mindanao. Yung pumunta ka dito. Pwede ka naman makausap eh. Di ba? Pwede ka naman makausap ng live eh. Masasagot mo naman lahat yan eh. Kaya nga. Pagka nag-live ka eh. Ikaw lang naman yung bukod tangi na nagsabi ng ganyan. Ha? Inaway pa.
Ikaw lang naman bukod tanging nagsabi ng ganyan eh. Yeah, ganyan ngayon, yan, kung ikaw lang naman yung nagre-request ng ganyan, isasama na lang kita. Isasama na lang kita para may content ako. Ikaw lang naman yung nagsasabi na ikaw lang naman nagre-request ng ganyan eh. Sumama ka sa akin, sasagutin ko pamasahe mo, pumunta ka dito, kung taga saan ka. Sasagutin ng pamasahe, pero magpaparinig na, oy, may explore ako, pupunta kami ng ganito. Ayun, tsaka nga po pala, Sir Bungo, di ba, ito sa analyze ko lang, sa akin lang to sa akin pag-analyze lang po. Di ba, may team siya, yung Spirit Warrior. Ngayon, may exploration. May exploration kami ng team, tapos nakapost yung Gcash niya. So it means parang na-analyze ko lang na syempre may exploration ka with the team. Tapos umaano ka ng Gcash. Ibig sabihin, para dapat yun, yung hinihingi mo para sa team. Yes, dapat gano'n. Tama. Na-observe ko lang yan. Hindi naman sa naghahangad kayo ng... Tama. Diba? Pero team tayo, obligado na yun eh. Hindi na kailangan hingin sa'yo yun. Tama. Tsaka hawakan kita para makita mo yung nakikita ko. Hello, Ma'am Joy. Shout out sa Boss Joy. High blood na nga ako. Pina-high blood ako nung isa dito eh. Yabang Mayabang na to eh. Okay, kalma tayo. Balik tayo. Kalma tayo. Pasalamat ka, may pumipigil sa akin. Pasalamat ka nandyan, may pumipigil si Yasi. Sino yung Yasi na yun? Anak ng tinola talaga. Listo talaga no? Next. Ano pa ba? Tagal. Pakik na lang po mga pasaway na comments. Daniel Pogi, Enrique. No, wag kang magkikik. Pagka chine-challenge yung ano mo, wag kayong mamimihasang mag-kick ng mag-kick. Pwede nyo i-kick yan kung pinipersonal ka na. Kung halimbawa, sinasabi sa'yo, ang pangit-pangit mo, di ba? Kung yung mga personal na bagay ang inaano sa'yo, pwede mo i-kick. Pero pagka chine-challenge yung sa content mo, huwag mo i-kick. Oo. Obligasyon mong patunayan yun eh. Kasi yun ang pinapakita mo sa amin eh. Sige, shout out sa Daniel Pogi. Hi, Din. Sa likod mo sino yun? Si Mama, Yasi. Ayan na, si Mama. Oh. Talaga. Sa naman na sige. Ano daw? Forward ko ng konti. Gusto ko yung... Narinig pa ni Chacha, yun. Si Trixie. Si Trixie, sabi mo. Hi, Trixie. Shout out. Sabi ni Trixie, hello mama, estetita. Bago lang pala. Valentine's. Kaloko na talaga yung mga tao ngayon. Ayan nga sa gabi. Yabang niya dyan. Fake. Paano nasabi mo fake? Sige nga. Ako daw, sabi daw ni Bungo fake. Ayaw nga niya makipag-collab sa akin. Yun? Para malaman niya kung ano yung totoo. Hindi, humarap ka sa akin para malaman nila kung gaano ka kasinungaling. Masyado kang mayabang min eh. Humarap ka sa akin. Pag napatunayan ko sinungaling ka, wala ka ng credibility na makipag-collab. Yun pa nga lang, personal level nga, napakasinungaling mo. Ano pang pagkakatiwalaan ko sa'yo? Diba? Binibigyan ka naman ng chance eh. Wala yan, sasagot lang yan. Hayaan nyo sila. Yan sinasabi sa subscriber. Nabanatan ka ni Bungo kanina. Hayaan mo siya. Ayan, diba? Nice Mendoza, shout out. Hayaan mo siya. Yeah. Paano niya naman nalaman fake ako? May patunay ba siya? Oo! May patunay ako. Yung mga pinagsasabi mo nga na lang sa akin, fake na eh. Marami akong patunay sa maniwala ka sa akin. Third Eye, marami akong patunay sa'yo. Pati yung, ngayon ko nga lang nalaman, yung nagki-cleansing ka pala.
Ang bihira ka. Oh. Diba? Ayaw nga naman pag-collab sa akin eh. Ito, di ba? Ito yung sinasabi niya eh. Yung, paano niya mapatay, ayaw niya makipag-collab sa akin. Mag-uusap nga tayo. At patutunayan ko sinungaling ka. Ang pagiging sinungaling, pagiging peke yun. Fake ka na nga makipag-usap sa mga miyembro mo eh. Tama. Di ba? Doon pa nga lang, ano ka na? Ano pang sense na i-collab ka? Humarap ka dito, men. Or halimbawa, habang pinapanood mo to, mag-comment ka dyan sa baba, habang pinapanood mo to, ika-cancel ko to, mag-harap tayong dalawa. Yun. Sana ganyan. Hindi yung ganyan na nagtatago ka sa harap ng ano mo eh, ng mga supporter mo eh. Di ba? Tapos pinagyayabang mo, tao gama ka. Sa tingin mo, kukonsintihin ka ng mga tao gama? Pati nga military. Kukonsintihin nila isang sinungaling na katulad mo? Pati nga daw yung dati daw tao gama, no? Ano yung Lods Mark? Magdadala daw siya rito ng military na tropa niya. Si daw paninira daw yung ginagawa ko. Tinatakot, nananakot, tinatakot ka, Lods. Magpadala ka ng military mo. Kanya, pinakita ko nga sa kanya yung picture ng chewing ko na sa mataas na katungkulan sa Camp Aguinaldo. Sabi ko, susunod magdadala ka rito yung general para kabahan naman ako. Sabi ko. Puro ka kaya bangan. Kahit na ano pang dali mo, sinungaling ka pa rin. Kaya nga. Sinungaling ka pa rin. Mali kung saan napupunta eh. Ako nga yung una naghamon sa iyo na humarap. Ito live na nga lang, wala tayong gagastusin. Wala ka nang gagastusin na pamasahe, haharap ka lang. Di mo pa magawa. Duwag eh. Aabalahin mo pa lahat ng tao na mag-collab para sa channel mo tayo mag-live. Kung gusto mo, kumita yan channel mo. Sige. Ay sabi niya sabi ni Ma'am Ruby, wala nang reply si Jeff. Ba't ano ba yun? Talaga yan, Ma'am. Hindi na siya ni-reply kasi sabi ko kausap kita Kuya Rick at si Sir Bungo. Sabi ko magkausap kami sa live. Sabi ko baka gusto niya sumali. Wala na raw reply si sali siya ka mo. Usap tayo dito. Wala na nga raw sir reply eh. Hindi na raw nag-reply. Kakausapin daw yung mga boss. Sumusunod lang daw sa mga boss niya. Kanila Boss Rino yan. Boss Rino po yan. Tinam nyo? Adventure Ducks, Boss Rino calling. Kayo pa yung ginagawang dahilan sa nyo? Kasi po yan eh, napanood ko po sa live po ni kagabi. Kasi nung magla-live na si Boss Rino, sa unang-una po na live niya kagabi, nag-stop po kasi mag-live si Third Eye dahil magla-live na daw si Boss Rino. And then parang may na-mention siya doon na boss kita. Yung parang gano'n. Tinatanggi naman ni Boss Rino. Pantay-pantay tayo. Yun ang sabi ni Boss Rino doon. Sa live niya. Walang boss dito, pantay-pantay tayo. Tsaka yung isa, yung sinabi niya, yung inaway niya lang, yung sinabi mo sa akin, Kuya Rick, yung balabal ba yun? Yung sa balabal na nag-comment sa kanya. Yun po yung sa Sir Bungo naman, may concern lang sa kanya na viewers, sa kanyang pagpaparanormal, nag-advise na magbalabal siya. Sa amin po, sa term po kasi namin ni Lods Mark yun, ako nag-gets ko agad na yung pagbabalabal na tinatawag is orasyon, protection sa sarili. Yun po yung sinasabi. Okay. Hindi po literal. Opo, kasi siya, sabi niya, yung literal na balabal yung tinutukoy. Baka ganyan, ba't ako magbabalabal habang nag-explore? Parang inano niya yung tao. Peke ka nga talaga. Hindi niya alam. Hindi mo alam yun. Kasi kung matagal ka na sa larangan ng paranormal na ganyan and then sa mga ganyang bagay. Ayaw ko lang nalaman yung balabal na yun, Pero common pala sa inyo yun. Opo. Kasi sinabing balabal. Protection po yun. Protection. Opo. So nagalit siya doon sa balabal na yun. Akala niya yung literal na... Literal na ba? Superman, Batman. Kaya naman talaga siya. Opo. Protection po yun. Yun po yun. Sinasabi. Kaya doon pa lang nalalaman na talagang siya, wala siyang alam sa ganyang mundo ng paranormal. Ito, gusto ko na lang masamantala yung pagkakataon. Nandun pa ba kayo yung tungkol doon sa issue kay Eunice? Nandiyan pa po ako that time. Nandun po kayo.
Todo pagtanggol pa kami sa kanya nun. Ito lang gusto ko lang mahingi yung opinion nyo. Ano ba yung talaga? Hindi, para maging fair naman, ano ba For yung... me, Opo. For me po, sir, kasi natanong ko siya doon dahil nga may parang na-screenshot po ba si Madam Eunice na tungkol sa diaper tsaka gatas. Parang may natatandaan ako ganyang part doon eh. Di ko lang maalala na tuloy eh. Pero something like that. Tinanong ko siya, Lods, totoo ba yung sino yung nangihingi ng diaper or pambili ng diaper, pambili ng gatas? Something like that. Ganyan po yung tanong ko sa kanya. Hindi siya nagre-reply sa sa tanong ko that time. Hindi niya sinasagot. Kasi simple lang yan eh. Kung ako po yun for me kung ako yun, sasabihin ko, hindi naman ako nangingi sa kanya. Hindi naman ako humingi pambili ng gatas. Simple lang, sagutin mo lang, yes or no lang. Wala siyang reply. Tama. Tsaka kung ako... sige. Opo. For me yung inaakusa po ni Madam Eunice, pwede ka naman mag-live eh. Pwede mo siya sagutin ng ng yung mga paratang. Madam Eunice, pwede mo sagutin yan. Binigyan namin siya ng chance nun eh. For me po sa akin dapat ganun. Kasi alam mo, mabigat na accusations yan. Yung sinabi ni Ma'am Eunice, kayong dalawa ba, pag pinagbintangan kayo na scammer kayo, hindi ba kayo haharap? Para patunayan na mali yung binibintang sa inyo. Ako hindi ako haharap pag totoo. Di ba? Ibig sabihin, totoo yung ginawa niya. Hindi, ako, sa akin sir, pag kung wala naman ginagawa, bakit hindi ko harapin? Di ba? Oo, tama. Same reason tayo. Di ba? Yun ang yun ang tamang gawin eh. Ang nangyayari, tatago sa iiyak sa supporter. Tapos, di ba, ginagawa niya talaga. Siya, magaling talaga siyang magmanipula. Yung dadaanin kayo sa iyak. Ibig sabihin, ano yung mga sinasabi niya habang umiiyak ba siya? Nga, hindi daw totoo yun. Yung mga akusasyon. Nagtitarap siya ng mangga, tsaka ng pandesal, nung bata siya. Ayan, alam pa ni ganyan na... Anong kinalaman nun? Kaya nga eh. Yung pag nagbenta ka ba ng pandesal nung bata ka, kahit kailan hindi ka na makakagawa ng kasalanan? Tama. Ano ba? Dinadaan sa drama kasi dyan kasi tayo na doon sa drama eh. Ikaw naman Sir Mark Lester, anong tingin mo doon sa Eunice issue na yan kay Ma'am Eunice? Nakasama niyo ba yun si Ma'am Eunice? Yes po, nakakabiro pa namin ng before bago sila nagkaganon-ganon eh. Siyempre, siniraan niya na para magalit siya. Siyempre kami, naniniwala sa kanya dahil kami, nananampalataya pa kami sa kanya. Tatanungin ko kayo, naging sila ba nun? Yes po. Pagkakaalam nyo lang kahit ano. Yes po. Paano mo nasabi? Ako po. Kasi bina talaga yung tawagan nila eh. Hindi walang ligawan na nangyayari. Talagang sila sweet as in sweet sa kumbaga nung huli na parang doon na tinatanggi ni Third Eye si Eunice. Yun nga yung about na hindi na pagbigyan ni Ma'am Eunice si Third Eye na ewan ko kung ano yung birthday yata ni mama ni Third Eye yun. Parang doon yata yun, nagtampo na si Third Eye. Simula nun parang tatabangan na si Third Eye sa kanya. Ito yung panghihingi kasi, hindi naman masama yan. Ito, uulitin ko ang panghihingi ay hindi masama. Pagka manghingi ka ng sponsorship, hindi naman masama. As long as yung sponsorship ay naaayon doon sa dapat sponsoran. Halimbawa, ako ay vlogger na isang ghost hunter. Baka pwede nyo naman ako mabigyan, pambili ko ng gamit. Wala namang problema yan para sa akin Wala namang problema doon. Alam mo kung ano nagkakaroon ng problema? Pagka bilan nyo naman ako pang gamot ni mama, pang diaper personalized na yung wala na kinalaman yun sa sa vlog mo sa content mo. Or halimbawa kung nagba-vlog ka man halimbawa bilan nyo akong pambili ko ng ng EMF meter. Tapos ang gagawin mo sa pagba-vlog mo, mamimeke ka ng video. Hindi rin tama yun. Yung pag-sponsor kasi dapat iisipin nyo rin kung yan ay nagpabili na sa'yo ng gatas ng mama niya yung cellphone okay lang dahil kasi pwedeng gamitin sa pagbablog yun, wala namang problema dun Pero halimbawa kung kayo ay pinipresyohan na
Hindi, pwede rin naman na pag tinanong ka, magkano ba yung cellphone na kakailanganin mo sa vlog mo? 25,000 po. Nagbigay ng 25,000. Tapos na nakita mong cellphone na binili mo murahin, pwede kayo magalit. Kasi 25,000 yung budget na binigay ko sa'yo, dapat maganda na ang cellphone mo eh. Saan mo dinala? Ngayon, pag tinanong kung saan mo dinala yung pera, ang sasabihin, manunumbat. Hindi. Karapatan nyo ng sponsor na i-audit ka kung saan napunta yung perang binigay niya dahil may usapan kayo na doon mapupunta. Tama. Parang ganito yan, humingi ka sa nanay mo na pang project. Nay, bigyan mo ko ng pera, may project kami sa school, 1,000. Wala ka namang ginawang project. Pinang-gimmick mo lang. Natural, masasaktan doon yung nagbigay sa'yo. Hindi panunumbat yon pagka hinanapan ka. Kasi may usapan kayo kung saan mapupunta eh. Yun lang ang inaano ko sa mga mag-i-sponsor. Walang masama dyan. Pero pag yan ay tungkol na sa personal na buhay na, yung, di ba, mag-isip-isip kayo. Pero trip nyo yan, pera nyo yan, men eh. Pero karapatan yung questionin pagka hindi napunta doon sa dapat papuntahan. Kung ano yung pinag-usapan nyo. Yun lang naman sa akin. Di ba? Nangyayari naman talaga yung hingian na yan eh. Kahit saan eh. Pero yung hihingi nyo dahil para may pang-seminar ako sa Third Eye, tapos hindi ka naman pala nag-seminar, men. Ano ba? Tarantaduhan yun. Doon na dapat kayo magalit. Kaya nga po eh. Kaya hindi po ako na-inform. Kaya hindi po ako na-inform na nagsiseminar pala siya sa akin. Kayo ba yung tinuro, ano? Ano yung final messages nyo kay Third Eye? Ikaw muna, Sir Mark Lester. Para mag-end. Naging wala namang problema sana sa akin yung pagiging mo eh. Kumbaga yung umangat ka, mas gusto ko ngayon eh kasi dati naman kitang sinuport eh. Tulong din ako sa pagdami ng mo kahit paano. Yes, tigilan nyo na yung mentality na yan, yung inggit lang. Putang ina naman, ano bang kaiinggitan sa'yo, men? Tira namin siya ngayon, inggit na naman kami. Yun ang mangyayari dyan eh, naiingit kami sa kanya. Hindi, walang ganun. Hindi, actually ganito ha, kokontrahin kita. Just in case na nainggit ka, ang titingnan mo pa rin naman dyan kung totoo yung sinasabi o hindi eh. Yes, Walang kinalaman. Parang ganito yan, kahit ako, halimbawa, naiinggit ako sa'yo. Pero kung talaga namang masama ang ugali mo at matapobre ka, talaga namang matapobre ka at masama ang ugali mo eh. May patunay naman eh. Walang kinalaman yun. Pati yung mga nagsasabi na binayaran lang yan para siraan ako. Yung mga nagsasabi ng ganon, ang titingnan mo pa rin kung totoo yung sinasabi o hindi. Kasi nag-short ka sila. Hindi, nainggit lang yan. Binayaran lang yan. Pero totoo ba yung sinabi o hindi? Dapat tatanungin nyo din. Sige, continue. Yun nga. Tigilan mo na yung panloloko mo sa tao. Yun lang. Magpakatotoo ka lang sa mga nakatulong sa'yo. Minsan, mo rin sila, iangat mo rin sila. Hindi puro ikaw lang. Yung ikaw lang yung may alam. Kahit hindi naman talaga sa'yo galing. Yun lang sa akin. Magpakatotoo ka lang, pre. Yun kasi masakit. Yun kasi masakit kung alam nyo sa sarili nyo na sa inyo nang galing yung ginagamit niya. Hindi naman sa naghihingi kayo ng kapalit na kailangan ma-mention mo kami. Pero automatic na dapat yun eh. Yung ma-mention mo lang, oy, natutunan ko to kay Sir Mark Lester. Itong ginawa ko na to. Malaking bagay yun, men. Ang tawag doon, pagtanaw ng utang na loob ang tawag doon. Yes, hindi dapat inuobliga dapat sa'yo yun. Yun ay kusa mo dapat na binibigay. Huwag mong palalabasin na natutunan ko ito dahil nag-aaral ako, di ba? May mga tumulong talaga sa yung tao. Automatic yun. Hindi sa dahil gusto... Baka ang iniisip kasi is, yung kasi minsan may parang gusto sumikat, kaya ganyan. Hindi. Kung ano ngayon? Hindi. Wait lang. Siya ba? Ayaw niya bang sumikat? Yun nga, sir eh. Kung sa akin kasi, kahit kailan ayoko ng dahilan na ganyan. Gusto niya lang sumikat, kaya ang titingnan niyo pa rin, yung sinasabi pa rin. Yes. Yung layunin, sino ba sa YouTube ang ayaw ng viewers? Siyempre, lahat naman gusto eh. Lahat naman gusto eh, kahit nga yung idol nyo eh. Kaya nga kulab ng kulab yan, di ba? Kayo naman. Yun lang sana sa akin, iwasan mo yung ganun, manloko ng tao. Mag-aral, kung gusto mo mag-aral, pwede ka naman mag-aral. Pag-aralan mo na lang. Huwag ka manloko, yung gagamitin mo kagad. Isang araw lang, kinabukasan, ngayon, naririnig mo lang, tapos kinabukasan, alam mo na. Nag-cleanse ka na.
Hindi ko pa nga tinuturuan eh. wala pang ganung nangyayari yung ano. Tapos sasabihin mo marunong ka na mag-cleanse, okay na yon. Pagka tiri ka muna ng kandila, tapos di ka na naniniwala sa orasyon, ba't mo ginamit yung orasyon ko? Sa pang-cleanse. Oo nga pala, may na-mention kang ganyan eh, yung may screenshot ka bang binigay sa akin? Yes po, yung hindi naniniwala sa orasyon pero nag-orasyon. Peke daw ang orasyon, pero bakit ka nag-cleanse? Anong ano mo? Saka bakit ka bumili ng medalyon na may orasyon, na may pang-protection? Ikaw ba yung nag-forward sa akin? Hindi, pakita nga natin, baka mamaya sabihin nag-iimbento tayo eh. Yes, meron po. Diba? Meron po akong sinend sa inyo. Mahaba yun. Mahaba po yung message na. Kasi kung may gabay ka, hindi mo na kailangan ng orasyon. Wait lang hinahanap ko eh. Tsaka ano lang naman, simple lang naman yan eh. Sige, ikaw Kuya Rick muna. Opo, for me naman, may pinagsama naman kami kahit paano ni Third Eye. Actually, nag-quit na nga ako, sabi ko nga kanina, nag-quit na ako sa kanya bago ko pa malaman yung mga kasinungalingan niya. Siguro dahil nakakaramdam na ako, something, ganyan, like that. Nag-quit na ako sa kanya. At ito ko na nga lang nalaman lahat ng mga bagay kung gaano siya kasinungaling. Dapat maging totoo ka. Yun lang naman. Maging totoo ka sa sinasabi mo. Huwag kang gumawa ng kwento na para panigang ka ng tao. Sabihin mo yung totoo. Hindi yung magpapaawa ka na plastic yung mga nakasama mo. Unang-una, kami ang unang-una ring sumuporta sa'yo. At kami rin unang-unang lumaban para sa'yo. Pero yung pinaglalaban, sabi nga ni Sir Bungo, napanood ko yun, yung pinaglalaban nyo is maling tao. Dapat hindi ganun. Maling tao ang dinidepensa. Yun nga, ayoko sa ganun eh. Opo, ayoko sa ganun. Kaya nung medyo nakakaramdam na ako sa kanya ng gusto lang nitong gayahin, alamin yung mga ginagawa ko, nag-quit na ako sa kanya. Dahil ayoko pa na marami siyang makuha sa akin na mga idea o kaalaman na gagamitin niya para sa sarili lang at hindi man lang marunong mag-acknowledge ng kapwa. Yun ang importante. Bandang huli, sasabihin niya, siya, ako, ganyan. Siya na yung sa kanya lahat ng galing, sa kanya lahat ng mula. Mali yung ganun. At matuto kang magpasalamat dun sa mga tao na nakatulong sa'yo or nakapagbigay sa'yo ng idea, ganyan. Ganyang klase dapat. At hindi, doon lang tayo sa legit at sa totohanan. Huwag na tayong manloko ng kapwa natin para lang sa pera. Putik. Ako kaya hindi ako nakakatanggi ako sa mga nakikipag-collab sa akin, Sir Bungo, sa totoo lang. Kasi may pamilya akong binubuhay. Meron rin akong hanap buhay. Meron akong dapat obligasyon sa pamilya. Kaya ako nakakatanggi ako minsan sa mga nakikipag-collab sa akin. Hindi ako maka-oo agad kapag niyayaya ako mag-explore. Kasi may obligasyon ako sa aking pamilya. Ewan ko ba kung siguro malakas kitaan diyan kaya tutok focus siya diyan. Yun nga. Yun lang po yung sinasabi ko, maging totoo at magpasalamat ka sa mga taong nakasama mo. Hindi yung nakalabang ka lang o nag-quit lang sa'yo. Sasabihin niyo walang kwenta, plastic. Hindi sa pagiging plastic, ako matagal akong nananahimik rin. Ang sa akin lang, napanood ko kung gaano ka kasinungaling. Nagmula yan doon sa napanood ko si Sir Bungo. Doon sa sinabi mo sa amin na nag-uusap na kayo ni Sir Bungo, which is wala naman. Tsaka yung kay Ma'am Eunice, tsaka yung kay Boss Rino, ito nga yung recently lang na sinabi mo nag-seminar ka sa akin. Dapat walang ganon. Sabihin mo yung totoo sa kanila para makita kanila as totoo. Kaya ako, sa akin kahit anong lumabas sa bibig mo, para sa akin, puro kasinungalingan eh. Hindi na ako naniniwala dyan. Yun na. Basta magpakatotoo ka. Yan lang. Tsaka nandiyan naman kami. Basta marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Nandiyan naman. Pwede ka pa naman namin suportahan. Lalo ako. Ako naman madali akong kausap. Basta maging totoo ka. At
wag kang manloko ng tao. Mas bawasan mo yung issue about sa pera. Kasi diyan ka lagi nai-issue tungkol sa pera eh. Oo. Tsaka walang gahaman ka rin, no? Oo, tsaka maging respeto mo sa magiging kasamahan mo, sa ka-team mo. Kung ano yung kakayahan ng ka-team mo, wag mo nang subukang gayahin yun na hindi niya nalalaman. Tapos, lalo kung pagkakakitaan, wag ganun, pangit yun. Kasi nasa isang team kayo eh. Maging kung third eye ang kapangyarihan mo, focus mo sa third eye mo na yan. Hindi yung paano yung kakayahan ng kasamahan mo, gusto mo, iano mo rin sa'yo, tapos gamitin mo sa iba. So, yun lang masasabi ko po sa kanya. Okay. Narinig niyo ba ako? O nga pala, wait lang may mga sinabi ka sa akin dito eh. Yung may screenshot kang binigay pala sa akin. Sir Mark Lester, gusto mong pag-usapan natin to. Yung, sige. Ano tong sinasabi niya dito na panloloko yan, pre? Wag sana... Ay, ikaw pala nagsabi nito, no? Ako. Pre, kahit hindi ako gumamit ng orasyon, sabi niya, pre, kahit hindi ako gumamit ng orasyon sa totoo lang, hindi talaga ako gumagamit ng orasyon. Dahil hindi ako naniniwala dyan sa orasyon na sana wag sana sumama ang loob nyo, yung ba sinabi? Pero bakit po meron siyang sinaway siya ni Boss Rino sa vlog nila na huwag kang mag-orasyon, huwag kang maglalatin. Akala ko ba hindi siya naniniwala? Kaya nga hindi mo na malaman kung ano yung ma-filter out, kung totoo ba o hindi yung sinasabi niya. Tapos ito sinabi niya gano'n, no? Opo. Sabi gano'n ni Sir Mark Lester, peke orasyon. Wala kasing paniniwala, kaya peke. Ikaw ang peke, pre. Hindi talaga tumatalab ang mga orasyon sa mga taong pera lang ang habol. Totoo ang orasyon, kaya nga si Mark Sanglay, di ba? Hinihingan mo ng orasyon. Tapos biglang binago niya usapan dito. Galit na galit kayo dahil binuwag ko ang team. Kaya kayo nagkakaganyan kayo. Hindi tumatalab. So si Kuya Rick peke dahil pera lang ang habol niya. Pera. At sabi ko nga po kanina, di ba, Sir Bungo, una pa lang, nagpakilala ko sa kanila, talagang may bayad yung serbisyo ko pagdating sa ganyan. At hindi ko tinatanggi sa kanila yun. At yun po ay totoo. Pero yung siya kasi, ang ginagawa niya, one day, narinig lang niya, inadapt niya na, then, collection na siya. Ganun lang, yun ang mahirap. Sabi niya, pre, hindi ako gumamit ng orasyon. Sa totoo lang, hindi talaga ako gumamit ng orasyon dahil hindi ako naniniwala dyan sa orasyon na yan. Wag sana sumama ang loob nyo dahil bumuwag ako sa team, nag-focus lang ako sa team ko. Talaga noon pa lang ginagawa ko na ang pag-cleansing ng walang orasyon. Gumawa daw siya ng cleansing na wala daw orasyon. Dahil hindi ako ginamit yan, dahil hindi naman totoo yan, tsaka hindi ako naniningil sa pag-cleansing ko. Hindi kagaya ng mga nakilala mo, humihingi ng bayad na respeto na lang sa inyo, salamat. Paano ka mag-cleansing kung hindi ka mag-orasyon? Yes. Anong gagawin mo doon? Wait lang sige. Granting na hindi ka nanghihingi ng pera, ay hindi ka nag-oorasyon, pag nagki-cleansing ka, anong ginagawa niya? Pag nagki-cleansing. Pausok lang yan. Nagtitirik lang ng kandila. Ayun po. Hindi, tinatanong ko baka mamaya ayaw niya mag-cleansing ng walang orasyon. Oo. Siyempre, ewan ko kung paano niya ginawa yun. Hindi ko rin alam kung paano niya ginawa yung... Pero sabi po ni Source, nag-orasyon po. Nag-orasyon siya. Yung galing po kay Lord Smart, yun po yung ginagamit niya orasyon. Tapos kaya kasinungalingan po yan, sinasabi niya na hindi siya naniniwala. Tsaka po nung... Sige po. Tsaka po nung nag-vlog sila nila Boss Rino noon, sinasaway nga siya, wag ka mag-orasyon dito eh. Sinaway siya. Gumagamit siya ng orasyon. Tapos ito pa Saan ba yun? Wait lang stop screen ko muna. May i-share pa akong isa video. Ito naman video. Bukas. Ganda na. Huwag mo dadasalan. Uy, huwag mo dasalan. Huwag mo dasalan.
Uy, dude. Huwag kang magdating. Bawal dasal dito. Walang dasal. Kasama tayo doon. Bawal latin. O bakit nagaganyan ka? Kaya nga. Kung hindi ka diba? contradicting Contradicting nga po siya. Yan po yung na-observe ko sa kanya, Sir Bungo. Contradicting siya sa mga sinasabi. Pagkaharap niya ibang tao, nagpapa-impress ka na ganyan. Yes. Tapos pagkakaharap mo, yung mga pinagkunan mo ng ano. Kaya, hindi papasok may-ari. Di ba? May-ari. Ay, puta. Ulol ka. Anong may-ari? Tapos Contradicting naman yung contradicting sinasabi po. Yan po yung kinakontra niya po yung sinasabi. At may halo rin kasi ng alingan. Meron pang iisa-isahin ko tong para at least sinasamantala ko na yung Opo. Yung bagal. Saan ba yan? Ito na ba yun? Sino tong nagsabi ng bigay? Si Bahista yata tong kausap mo. Yung sabi mo dito, di lang ikaw ang tinakot niyan. Paano kayo tinakot nito, Sir Mark Lester? Sa akin, sa military. Sa pagiging army daw niya, dating army niya. Anong kinalaman ng pagiging army niya? Sinungaling siya. Yun nga po eh. Kaya nga hindi ako naniniwala. Sinungaling. Nakasuot ka lang ng uniform ng army ka na. Dati ka ng army. Di wow. Ano yun? Mind conditioning yun para matakot na sa army. Ganyan. May kaso yun. Hindi niya alam may kaso yung pagsusuot ng uniform ng tapos pinost pa niya sa GC. May mga screenshot pa. Lagot siya ron pagka inano siya ron. May kaso yun. Hindi, totoo ba talagang army siya? Nung pinapalabas Hindi ko po alam. May patunay ba na army? Wala naman. Hearsay lang, sir. Puro hearsay lang patunay niya. Anyway, sana yung mga nakinig sa atin ngayon. Willing po kaming humarap kay Third Eye. Wag niyo kaming bubullshitin na niyayaya na mag-collab. No, magastos 'yon. Ito yung pinaka-economical na paraan. Paggagastusin pa ng pamasahe, haharap lang naman. May patutunayan lang siya sa akin na na isang bagay na dinaldal niya. Si Ma'am Ruby. Ngayon, thumbs up. Ano sabi? Saka yung po gusto kong linawin sa kanya, patunayan niya sa akin na nag-seminar siya. Sa harap ni Boss Rino. Diba? Doon lang eh. May mga nakapila dito na kailangan mong sagutin. Saka na yung collab na yan kasi hindi ka pwede i-collab dahil sinungaling ka eh. Paano mo masasabi na nag-seminar ka sa akin tapos yan yung sinasabi mo kay Boss Rino? Nagulat siya siguro dahil minention ni Boss Rino na gano'n. Hindi niya siguro na-expect na sasabihin ni Boss Rino sa vlog yung sa seminar. Hindi niya rin siguro expected yun. Napanood ko kay Sir Bungo, malas siya. Dapat hindi siya gumagawa ng ganong kwento. Kaya, mensahe ko kay Boss Rino, ako po yung tinutukoy niya na sa akin daw siya nag-seminar dun sa dating kasama ni Sir Ed. Pwede niyo po akong kausapin, i-verify sa akin kung totoo ba yun, yung sinasabi niya na sa akin siya nag-seminar. Yun lang po ang nag-seminar sa'yo sa GC. Sa dating Opo. Doon kumuha ng gagawin. Anyway, so yun lang naman ang natin, naka-isat ka lahat. Ay, almost 2 hours pala tayo. Uy, maraming salamat sa inyo ha. Okay, maraming salamat po. Kasi hindi siya yung mga yung mga supporter kasi hindi tumigil sa kakatanggol. Pwede naman kahit kayo mismo umakyat para kay Third Eye. Pwede nyo kausapin eh. Yun lang naman. So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat, Sara. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. I-end ko na yung live, ha? Bye-bye okay po. Bye-bye po. Thank you.